So, magandang araw po sa inyo mga backyard. Welcome po ulit dito sa ating panibagong episode. So ngayon po mga backyard ay sobra pong init ng panahon ngayon. Tapos masyado pong malakas yung hangin. So sa mga panahon na to ay ito po yung ah, prone sa sakit yung mga alaga nating manok. Dahil ah, sobra po talagang init. Tapos yung hangin ay napakalakas, pwedeng magkasipon sila o kaya naman makalanghap sila ng mga sakit o mga virus dahil po sa lakas ng hangin. So ngayon ay pag-usapan po natin kung ano nga ba yung dapat ating gawin sa panahon po ganito para po ay maiwasan natin yung mga sakit na yon at kung magkasakit man sila ay ano nga ba yung dapat ating gawin. So let's go mga bakid! So disclaimer lang po mga kapakerd, hindi po tayo eksperto sa larangan po ng pagmamanok. Ito po ay base lang po sa ating sariling opinion, base po sa karanasan po sa pag-aalaga po natin ng mga manok. So balik po tayo. Tag-init po ngayon mga kapakerd. Sobra pong init. Dapat po, meron po tayong mga patubig. Ibig sabihin ay meron tayong nilalagay na mga tubig sa bawat sulok po ng range area natin. Dahil yung mga manok ay nangangailangan po yun ng tubig para hindi po sila ma-dehydrate at hindi po sila magkasipon. Maglagay po tayo ng mga painumin nila sa bawat sulok po kung saan po sila ay laging nakatambay para kung sakasakaling nauuhaw sila ay agad-agad po silang uminom ng tubig. Dahil kapag malayo po yung tubigan sa kanila, sa location nila, ay hindi po sila talaga makakainom ng tubig. Kapag ganito po, para pong nagbago na po ng klima, ay mas mabuti po ay mag-bacterial flushing po kayo kaagad. Gumamit po kayo ng mga antibiotic, antibacterial. Mag-bacterial flushing po kayo. O halimbawa, gamitin nyo po yung Primoxil, Ambroxetil. Mas maganda po yun, bacterial flushing, at least 1 day to 3 days. Sunod-sunod po yun, tuloy-tuloy po yun para matanggal po yung mga bakterya sa kanilang katawan. Kailangan din po nating magpurga sa ating mga alagang manok, lalong-lalo na po kapag ganito, no? Yung mga manok natin ay nasa range, kailangan po natin silang purgahin. Gumamit po kayo ng Bastonero Plus. Pwede na po yun. Ihalo lang po ninyo sa kanilang painumin. At least gawin nyo po yun sa mga kahit na every 2 months lang po. Maganda na pwede na po yun. O kaya every month gawin nyo po yung pupurga sa inyong mga alagang manok. So importante po kasing mapurga po yung mga manok natin dahil yung mga manok natin prone po sila sa mabulate. Pwedeng marami ng mga bulate sa kanilang mga katawan at kapag marami na po yung bulate sa katawan nila, yung mga kinakain po nila ay hindi po yun nagagamit para sa kanilang katawan at doon lang po yun nakakain sa mga bulate at mga bulate lang po ang nakikinabang sa mga kinakain ng ating mga alagang manok. At dahil doon ay nagiging payat po yun at sakitin. Next po ay kailangan po nating maglagay po ng mga vitamins o mga probiotics sa kanilang mga painumin. Halimbawa, gumamit po kayo ng Vitamin Pro. Maganda po yung Vitamin Pro dahil marami po yung vitamins na nakalagay doon. Tapos meron pa din pong probiotics. So maglagay po tayo ng mga vitamins sa kanilang painumin para po ay may immune booster po sila at may panangga po sila para hindi po sila magkakasakit. Pwede din po kayong gumamit ng mga probiotics na mga homemade. Meron po akong video dyan kung paano po gumawa ng mga homemade probiotics. Gamit po ang molasses, tapos yun pong Yakult as
probiotics na gamit natin, yung lactobacillus. So mga kabakyard, ang pinaka-effective po na paraan para po ay maproteksyonan po talaga natin yung mga alaga nating mga manok, no, sa sakit, sa hindi inaasahang mga sakit, mga virus, ay yun po talagang pagbabakuna po ng mga manok natin, itong mga alaga nating manok. Pero kung minsan o tulad ng iba ay takot po silang magbakuna, ay baka kasi daw ay makakadala sila ng sakit sa area nila, ay ang gawin nyo na lang po talaga ay prevention na lang po talaga. Gumawa na lang po talaga kayo ng mga pamamaraan tulad po ng pagbibigay po talaga ng mga vitamins para sa ating mga alagang manok, immune booster, at kung sakasakaling magkakasakit na ay agad-agad nyo pong ibukod yon o ilipat yun sa ibang kulungan or quarantine, ibukod nyo po sa ibang mga manok para po ay hindi po makahawa at agad-agad nyo po yung magamot at nang hindi pa po mamatay. Kapag meron po kayong nakikitang manok na nagkakasakit o sinyalis man lang, ay agad-agad nyo po yung gamutin. Actually, nagagamot pa rin po yung mga laway-laway. Nagagamot pa rin po yun, lalong-lalo na kapag maaga pa. Ang gawin nyo po doon ay tatanggalin nyo po yung parang keso sa bunganga nila, sa upper part ng bunganga nila. Tanggalin nyo po yun gamit po ang cotton buds na may Bactidol, at dahan-dahan nyo po yung kunin dahil kapag hindi po yung nakuha, yun po ang sanhi ng parang nagiging bara o barado, yung sanhi po na hindi po sila makakahinga at namamatay po sila dahil hindi po sila makakahinga. Gumamit po kayo ng antibiotics, Ambroxetil or Premoxil, gumamit po kayo nun. Painumin nyo po 3 beses o 2 beses kada araw. Tapos yung paglilinis po yung upper part sa bunganga nila, yung parang nakabara dito sa bunganga nila, yung parang keso, lalo na kapag matigas na yun, paglilinis nyo yun, pwedeng gawin nyo 3 beses sa isang araw o 2 beses sa isang araw. Yun lang po ang gawin nyo. Tungkol naman po sa pagbabakuna, yung kadalasan pong paniniwala po natin na kapag magbakuna tayo, tapos yung kapitbahay natin ay hindi nagbakuna, ay mamamatay po yung mga manok sa ating kapitbahay. Yun pong paniniwala natin, pero wala po talagang scientificong pag-aaral noon na nagsasabing totoo po yun. Base po sa mga eksperto ay nangyayari pong ang dumapo po yung sakit sa inyong lugar, tapos ikaw lang po yung nakapagbakuna, tapos yung kapitbahay nyo ay hindi nagbakuna, ay ang mangyayari, yung mga manok niya talaga yung mamamatay. Tapos yung mga manok mo na nabakunan ay yun ang hindi mamamatay. So hindi po totoo na mamamatay po yung mga manok, yung mga alaga sa kapitbahay kapag kayo po ay nagbakuna. Lalong-lalo na kapag ay na-dispose nyo po ng tama yung mga bakuna at napatay nyo po yung mga live bacteria, binuhusan nyo po ng tubig na mainit, tapos inilibing nyo sa lupa, inilibing nyo sa malalim. So hindi po totoo yung parang sinasabi nila na namamatay yung mga manok sa kapitbahay kapag kayo ay nagbakuna. Hindi po totoo yan. So yan mga kabakyard, kayang-kaya po nating proteksyonan yung ating mga alagang manok sa panahon po ng ganito na tag-init, tapos masyado po malakas yung hangin. Kaya pa po natin yung proteksyonan para hindi po sila magkasakit at maiwasan po natin yung mortality sa ating mga alagang manok. So yan mga kabakyard, hanggang dito na lang po yung video natin. Sana po ay nagustuhan yung video na to. Kung nagustuhan niyo pong video na to, paki-like, share, subscribe na lang po. At kung sa mga nakadaan lang po sa ating channel, paki-click na lang po yung subscribe button at yung notification bell para updated po kayo sa mga darating po na video natin. Maraming salamat at paalam na muna mga kabakyard.